Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Kasalukuyan ang nasa Cordillera Administrative Region ang Bagyong Nika habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa Lagawe, Ifugao. May lakas ng hangin na aabot sa 130 km per hour at pagbugso nga abot sa 215 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 km per hour. Dahil dyan, nakataas ang signal number 4 sa hilagang bahagi ng Aurora, gitna at katimugang bahagi ng Isabela, Kalinga Mountain Province, northern portion ng Ifugao, gitna at timog na bahagi ng Abra at hilaga pati gitnang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Abra at Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Habang ito naman ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at signal number 1. Patuloy na pinag-iingat ng Pag-asa mga nasa nabanggit na lugar mula sa landslide at flash floods. Nagpakawala na ng tubig ang ilang dam sa Luzon bilang paghahanda sa buhos ng ulan ng Bagyong Nika. Kaninang umaga, nagpakawala ng tubig sa Ambuklao at Binga Dam sa Benguet. Habang kaninang tanghali naman ay nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan at Magat Dam. Inaabisuhan ang mga residente na naninirahan sa malapit na ilog na maging alerto sa pagtaas ng level ng tubig. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nagpahinumdom ang Commission on Elections con COMELEC Region 11 sa mga mukandidato sa 2025 midterm elections sa pagparehistro sa ilang mga social media pages, websites ug uban pang digital platforms nga gilantaw nga gamiton sa pagpangampanya. Karong Disyembre 13 ning tuiga na ang deadline alang niini. Sa ulihing tala sa COMELEC 11 na nasa 1,437 ang aspirants sa Davao Region nga mudagan sa 2025 midterm elections. Hinoon sa karon wala pasab nagpagula og pinal nga listahan ang COMELEC 11 sa official candidates sa taliabot nga eleksyon. Inaasahan natin sila na magsasabi ng totoo at maiwasan itong fake news. Kaya nga po, pumapasok dito yung regulatory function ng commission. Through this resolution, everyone should register their media platforms so that we'll be able to know that these people, of course, pag may sasabihin sila na maaring taliwas sa iba, pwede nating mabigyan ng sanction, mabigyan natin ng pansin kung may katotohanan yung mga nasasabi or naisasawalat through social media. Giablihan sa Social Security System kon SSS Davao, San Pedro Branch ang ilang e-center. Sa opisina sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Region 11. Subay niini usa ka Memorandum of Agreement kon MOA ang gipermahan tali BJMP 11 ug SSS. Alang sa mga inisyatibo pinaagi sa e-center. Mamahimo nga maka-enroll og SSS number, makahimo og account ingon man. Makabayad sa ilang kontribusyon nga diretso sa ilang account number ang mga persons deprived of liberty kon mga PDL. Ang moong kolaborasyon gilantaw nga makabenepisyo sa 3,000 ka mga PDL sa Rion 11 gipasalig sab sa SSS nga magpadayon ang pagpangita nila og kolaborasyon ug partnership sa uban pang mga government agencies, barangay o pribadong sektor alang sa paghatod sa mga programa ug serbisyo. Sa SSS taliwala pa man sa ilang estado o sitwasyon sa kinabuhi. Huwag mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Rayumi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.